Taong 1985. Mga panahong katutungtong ko pa lamang sa edad na 18. Madalas ko nang marinig ang mga usap-usapan ng mga matatanda dito sa amin patungkol sa sinasabi nilang nawawalang isla ng San Andres. Ayon sa kanila, dito napupunta ang ilan sa mga mangingisdang hindi na pinalad na makabalik sa daungan ng mga bangka. Mga biktimang nakursunadahan ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na naninirahan sa nasabing isla. Ako nga pala si Ariel. Ang aking ama noon ay isang mangingisda. Kaya't sa tuwing pumapalaot ito'y namumuo ang takot sa aking dibdib, buhat ng posibilidad na sapitin niya rin ang kinalalagyan ng mga nawawalang mangingisda sa aming lugar. Ngunit may ilan naman na pinabulaanan ang mga umugong nakakahaka patungkol sa isla sapagkat may salungat silang paniniwala. Si Katonyo na pangunahing ikinabubuhay din ng pangingisda ay inilahad sa akin ng kanyang karanasan hinggil sa misteryosong isla ng San Andres. Taong 1973, araw ng Miyerkules sa buwan ng Mayo. Pumalaot kuno siya upang manghuli ng isda. Maayos naman umano ang takbo ng panahon noon kaya't panatag ang kanyang loob. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang paglalayag, biglang humampas ang malalakas na mga alon dahilan upang mawala sa balanse at tamang direksyon ang kanyang bangkang dimotor. Nahulog siya mula sa bangkang kanyang sinasakyan at wala na siyang nagawa kung hindi hayaan na lamang na lumubog ang katawan sa kalaliman ng tubig. Napakalakas ng alon kaya't nawalan din ng saysay ang kanyang kakayahang lumangoy. Sa gitna ng pakikipagsapalaran sa bingit ng kamatayan, nawalan ng malay si Katonyo. Hanggang sa nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Makulimlim ang langit ngunit nagbigay liwanag ang nagkikislapang ilaw sa paligid. Ang mga nilalang na tumambad sa kanyang mga matay malayo ang itsura sa ordinaryong tao. Ang kulay umano ng kanilang mga balat ay hindi pangkaraniwan. Sa mga babae ay kulay dilaw at asul naman sa mga lalaki. Bahag na gawa sa sinalansang mga dahon ang nagsisilbing saplot nila sa pang-ibabang parte ng kanilang katawan. At ang mahahabang buhok naman ng mga babae ang nagkukubli sa kanilang mga dibdib. Ang mga nilalang ay masayang nagsasayawan sa tugtuging nililikha ng mga antigong instrumentong pangmusika. Isang babaeng nilalang umano ang lumapit kay Katonyo habang ang karamihan ay abala sa pagsasaya. Inilahad nito ang isang kamay at nagpahayag ng kanyang pagbati. "Maligayang pagdating sa isla ng San Andres," sabi nito. Tsaka lamang napagtanto ni Katonyo na ang lugar na kanyang kinatatayuan ay ang misteryosong isla na matagal nang pinag-uusapan ng mga tao. Inakala niya pa noong una na siya'y nililinlang lamang ng kanyang panaginip, subalit itaga niya man sa bato ay totoo ang lahat ng kanyang nasaksihan. Inilibot siya ng babae at tahimik naman siyang sumunod. Ipinaliwanag ng nilalang na kasalukuyan nilang ipinagdiriwang ang pista kaya't nagkakasiyahan sa isla. Sa tuwing piyesta sa isla, dumarating ang mga panauhin mula sa mundo ng mga mortal at isa si Katonyo sa mga nagkaroon ng pagkakataong makiisa sa selebrasyon. Dinala siya ng nilalang sa isang malawak na silid na kung saan ay may mahabang mesang puno ng sari-saring mga pagkain. May sari-saring mga prutas at sariwang mga putahing katakam-takam ang itsura. Sa bawat sulok naman ng silid ay nakadesenyo ang malabundok na ginto na animoy araw dahil sa nakasisilaw nitong ningning.
Ang sabi ng babae para kay Katonyo umano ang lahat ng pagkain sa mesa. Subalit hindi niya maaaring kunin o iuwi ang ni isang pirasong ginto. Sinang-ayunan naman ito ni Katonyo. Lumabas ng silid ang babaeng nilalang at naiwan si Katonyo ng mag-isa sa silid. Kaya hindi nag-atubiling nilantakan niya ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Nang mabusog na siya, nagpalingon-lingon siya sa paligid habang minamasdan ang mga nagniningningang ginto sa sulok. Lumapit siya ng kaunti at tila ba may bumubulong sa kanyang kumuha ng ilang piraso. Subalit hindi siya nagpadala sa tukso at tinatak sa kukuting masama ang anumang uri ng pagnanakaw. Nagkaroon din si Katonyo ng pagkakataong makiisa sa sayawan at makipag-usap sa mga nilalang na naroon. Ang sabi ng isa sa mga ito, kataw. Ang tawag sa kanilang uri. Sila'y mga uri ng nilalang na nagahari sa mga katubigan at may kakayahan din silang kontrolin ang daloy ng pag-agos nito. Salamat sa paglaan ng konting panahon upang makiisa sa pagdiriwang ng aming piyesta. Wika ng lalaking kataw na nagpakilalang pinuno ng kanilang pangkat. Maraming salamat din sa pagtanggap at sa masasarap na pagkain. Tugon naman umano ni Katonyo. Bago ka umalis, tanggapin mo ang aming regalo. Iniabot ng pinuno ang isang munting ataol na kulay ginto. Para saan naman ho ito? Nagtatakang tanong ni Katonyo. Yan ang aming gantimpala para sa iyong katapatan. Karamihan kasi sa mga mortal na aming nagiging panauhin ay hindi nag-aatubiling baliin ang aming patakaran dito sa isla. Mabilis silang masilaw sa ginto. Tugon naman umano ng pinuno. Kung ganun po, maraming salamat po sa inyong pabuya. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Puno naman ng pasasalamat na wika ni Katonyo. Pagkatapos nito'y pinabalik na si Katonyo ng mga kataw sa mundo ng mga mortal. Tanga ng isang ataul na laman ng mga gintong kayamanan. Ani Katonyo, hinding-hindi niya malilimutan ang karanasan niyang ito. Inilihim niya noon sa kanyang mga kabaryo ang tungkol sa pagkaligaw niya sa nawawalang isla, sapagkat natatakot siyang pagdiskitahan ng mga tao ang kayamanang ipinagkaloob sa kanya. Gayunpaman, sa maiksing panahon niya lamang napakinabangan ng mga ginto sapagkat nalulung siya sa sugal at bisyo dahilan upang magkabaon-baon siya sa utang. Kaya't bumalik siya sa dating gawi, ang pangingisda. Hindi man siya paniwalaan ng iba sa tuwing isinasalaysay niya ang kanyang karanasan sa nawawalang isla ng San Andres. Ang importante naman umano'y batid niya sa sarili ang katotohanan sa likod nito. Ang katwiran kasi ng mga tao, kung totoong naligaw siya sa isla, hindi na sana siya nagtagumpay pang makabalik dahil ang mga nilalang na naninirahan doon ay ginagawang panlaman ng sikmura ang mga taong kanilang nabibiktima. Paliwanag naman ni Katonyo dahil sa kanyang katapatan kaya siya nakabalik mula sa isla. Ngunit anumang paliwanag niya, pinagtatawanan lamang siya ng lahat at sinabing iyon ay likha lamang ng kanyang malawak na imahinasyon. Hindi katulad ng iba, naniniwala ako sa mga salaysay ni Katonyo dahil hindi naman imposibleng may katotohanan ng mga ito. Nabigyang linaw rin sa akin kung bakit pare-parehong buwan ng Mayo kung kailan nawala ang ilang mga mangingisdang hindi na natagpuan. Marahil ang dahilan sa likod nito ay katulad ni Katonyo. Naging panauhin din sila para sa pagdiriwang ng piyesta sa nawawalang isla ng San Andres. Ngunit hindi na pinalad na makabalik buhat ng hindi pagsunod sa patakaran sa isla.
Huwag kang ngang magpapaniwala sa mga kwento ng lalaking yon. Ganyan talaga kapag tumatanda na. Nawawala na sa katinuan, kaya kung ano-anong kwento na lang ang ginagawa. Wika ni tatay nang minsang mapag-usapan namin si Katonyo habang tinutulungan ko siyang ayusin ang mga sirasirang bahagi ng kanyang bangka. Pero itay, hindi ba't nakapagtataka ngang sa tuwing buwan ng Mayo ay may nawawalang mangingisda dito sa lugar natin? Tugon ko naman sa kanya. Maaari ngang may katotohanang napunta ang mga yun sa sinasabing nawawalang isla ng San Andres. Pero yung kwento ni Katonyo tungkol sa karanasan niya ay walang dudang purong kasinungalingan lang. Singhal ni tatay. Hindi na lamang po ako nangatwiran kay tatay. Paniwalaan niya na lamang ang gusto niyang paniwalaan. Pagkatapos naming maibalik sa dating ayos ang kanyang bangka, pumalaot na si Itay upang manghuli ng isda na ipinamimili namin sa bayan. Sa pagdaan ng mga araw, lalong tumutumal ang huli ni tatay ng isda kaya madalas na hindi magkasya ang pagkain namin sa araw-araw, lalo pat nagmahal ang presyo ng bigas. Pagtiisan na natin ang kakarampot na kanin at ulam natin ngayon. Mahina ang huli. Wika ni tatay sa amin ni nanay habang nakaupo kaming tatlo palibot sa isang mesa upang pagsaluhan ang aming hapunan. Hayaan mo na. Sa mga susunod na araw magiging masagana rin ang huli mo ng isda. Magtiwala lang tayo sa may kapal. Usal ni nanay upang pagaanin ang loob ni Itay. Nakadungdong lamang ang ulo ko habang nangingilid ang mga butil ng luha sa sulok ng aking mga mata. Kung sana lamang ay biniyayaan kami ng marangyang buhay. Hindi na sana kakailanganin ni Itay na magkandakuba sa kakatrabaho para lamang matustusan ang pangangailangan namin sa araw-araw. Kung tutuusin, awang-awa na rin ako sa aking mga magulang at minsan ko na ring iminungkahi sa kanilang hayaan na lamang akong lumuwas ng Maynila upang magtrabaho. Ngunit iginiit ni Itay na hindi ko kailangang gawin ang bagay na ito. Pagtuunan ko lamang anya ang atensyon ng aking pag-aaral sapagkat handa siyang gawin ang lahat para lamang ako'y makapagtapos. Malapit na rin pala ang iyong kaarawan, anak. 1 linggo na lang. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan para kahit papaano'y makapaghanda tayo. Wika ni tatay. Huwag na po kayong mag-abala, Itay. Ayos lang naman ho sa akin kahit walang handa eh. Sagot ko kay Itay. Nako, hindi ako papayag na walang handa ang aming uniko iho. Usal ni tatay at sinang-ayunan naman siya ni nanay. Ramdam na ramdam ko talaga ang pagmamahal nila. Kaya kahit kapos kami sa buhay, ipinagpasalamat ko pa rin sila ang aking mga magulang. Lumipas ang 1 linggo. Buwan ng Mayo. 1 araw bago ang aking kaarawan. Nagpaalam si tatay ng madaling araw upang pumalaot. Mag-iingat ho kayo tayo sa paglalayag. Bilin ko kay tatay habang inihahanda nito ang kanyang bangka sa tabing ilog. Ipanalangin mong marami ang huli kong isda ngayon, anak, para may panghanda tayo bukas. Tugon naman niya. Hindi ba nga sabi ko po, Itay, ayos lang naman kahit wala. Ang importante naman sa akin ay yung makasama ko kayo ni nanay. Saad ko sa aking ama. Basta anak, sisikapin kong maghanda bukas. O sige na, itutuloy na ako. Wika ni tatay saka umangkas na sa kanyang bangkang dimotor at pinaandar ang makina nito. Lingid sa aking kaalaman na yun na pala ang huling araw na masisilayan ko ang imahe ng aking ama. Ilang araw kaming naghintay ni nanay sa pagbalik ni Itay
ngunit nabigo kami. Sa tuwing bukang liwayway, tumutungo ako sa dalampasigan at umaasang muli kong masasaksihan si tatay na pabalik sakay ng kanyang bangka. Ngunit nauuwi lamang sa panunood ng agos ng tubig ang aking paghihintay. Ang pinakamasakit sa lahat, walang nakakaalam ng kung anong dahilan sa likod ng biglaang pagkawala ni tatay. Ngunit ang haka-haka sa aming lugar, si tatay ay naligaw sa nawawalang isla ng San Andres at marahil umano ay nilantakan na ang mga lamang loob nito ng mga nilalang na naninirahan doon. Hindi malabong nagpadala sa tukso. Dinig kong usal ni Katonyo nang madaanan ko ito sa gilid ng daan habang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Kanina ko pa sila naririnig na pinag-uusapan ng pagkawala ni tatay. Lumapit ako rito at tinanong ito. Ano ang sinabi niyo? Umangat ang kanyang ulo at bumaling sa akin. Bakas ang pagkalasing sa pagkurap ng kanyang mga mata. Sinabi ko na dati pa, mababait ang mga nilalang na nasa isla ng San Andres kung hindi ka lamang magpapadala sa tukso. Hindi katulad ko malamang nasilaw sa gintong kayamanan ng iyong ama. Walang prenong tugon nito. Sinubukan kong magtimpi sa nakaiinsultong sagot niya. Hindi sakim si tatay. Wala kang karapatang husgan si tatay. Hindi ko na napigilan ng bugso ng galit, kaya't kusang dumako ang aking kamao sa pisngi ni Katonyo dahilan upang masugatan ang mukha nito. Kaagad namang umawat ang kanyang mga kasama. Hindi na nakaganti si Katonyo dahil nawalan ito ng malay buhat na rin ang sobra nitong kalasingan. Nakatanggap ako ng matinding sermon mula kay nanay ng araw na yon. Ang katwiran ko naman, pinagtanggol ko lang si tatay. Nakakatawang at dati si Katonyo ang pinagtatanggol ko mula kay tatay dahil hindi ito naniniwala sa kwento niya tungkol umano sa kanyang karanasan sa nawawalang isla ng San Andres. Pagkatapos ngayon, si tatay na ang ipinagtatanggol ko laban sa kanya. Hindi nga nasilaw si Katonyo sa gintong kayamanan, ngunit puno naman ito ng kayabangan. Nung sumunod na araw, tumungo sa aming bahay si Katonyo upang makipag-ayos at ihingi ng tawad ang kanyang naging pagkakamali. Anya, buhat lamang ng kalasingan kung kaya't nasabi niya ang lahat ng yon. Tinanong din ako nito kung gusto ko raw tanggapin yung lumang bangkang dati niyang gamit sa pangingisda. Kunting ayos lamang daw ng mga sira nito'y maaari na ulit itong gamitin. Hindi ko naman ito tinanggihan pa dahil malaking tulong na rin ito kahit papano. Dahil sumasama-sama naman ako noon kay tatay sa tuwing pumapalaot ito, naging madali na lamang sa akin ang pangingisda gamit ang bangkang bigay ni Katonyo. Ang perang aking kinikita ay pinangtutustos ko sa aking pag-aaral at pangangailangan namin ni nanay sa bahay. Mula sa pagsakay sa bangka, paghawak ng lambat, hanggang sa paglalayag ko sa karagatan, hindi matigil sa pagtakbo sa aking isipan ng mga alaala ni tatay. Hindi ko alam kung saang parte ko siya ng dagat hahagilapin. Ngunit kung meron lamang akong kakayahang sisiri ng kalaliman ng katubigan, handa akong maglaan ng mahabang panahon upang hanapin ang kanyang katawan at sa huling pagkakataon ay mayakap ito. Lumipas ang 1 taon. Panghuhuli pa rin ng isda ang pinagkukunan namin ni nanay para sa pang-araw-araw na gastusin. May mga pagkakataon namang masagana ang huli, ngunit madalas ay minamalas. Pasensya na po, inay. Matumal lang huli ko ngayon eh. Wika ko kay nanay habang pinagsasaluhan namin ang kakarampot na kanin at ulam na nakahain sa mesa. Magkatapat ang mga silya namin ni nanay.
at may isang blankong silya naman sa pagitan naming dalawa. Ang silyang upuan noon ni tatay. Ano ka ba anak? Hindi naman ako nagrereklamo eh. Ganyan din ang palaging usal ng tatay mo noon. Sagot ni nanay tsaka gumuhit ang lungkot sa kanyang muka. Naalala ko tuloy yung huling hapunang pinagsaluhan namin kasama si tatay. Kung nakabalik sana si tatay, kasama ko sana siyang ipinagdiriwang ang aking kaarawan nung 5 araw ng buwan ng Mayo. Katapusan ng Abril noon, sasalubong na naman ng buwan ng Mayo. Ang sabi ni nanay, ipaghahanda niya ako ng paborito kong adobo para sa aking kaarawan. Ngunit iminungkahi ko sa kanyang huwag na siyang mag-abala sapagkat wala rin naman akong ganang ipagdiwang ang aking kaarawan magmula nang mawala si tatay. Balita ko, malapit na ang kaarawan mo. 20 kaarawan mo na yun, di ba? Wika sa akin ni Katonyo nang minsang magtagpo kami sa dalampasigan. Oho, tama ho kayo. Tugon ko sa kanya. Naway makatanggap ka ng malaking biyaya sa araw ng iyong kaarawan. Usal pa niya, kasabay ng marahang pagtapik sa aking balikat. At naway manatili ang kabutihan at katapatan ng iyong loob. Dagdag pa niya. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi at ipinarating ko sa kanya ang aking pasasalamat bago tumuloy sa pamamalaot. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking pangingisda, biglang humampas ang malakas na alon. Kinalikot ko ang makina ng bangka upang mapanatili ang balanse nito, subalit nagpagewang-gewang pa rin ang bangkang aking sinasakyan. Ilang minuto pa'y bumaligtad ito at lumubog ang aking katawan sa tubig hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nasampal ko ang sarili kong muka nang magising ako sa isang hindi pamilyar na silid. Nakahiga ako sa isang malambot na kutsyo na nakalatag sa papag na gawa sa kahoy. Nasaan ako? Tanong ko sa aking sarili habang palingon-lingon sa paligid. Maya-maya pa, bumukas ang pintuan at nagulat ako sa itsura ng isang nilalang na biglang pumasok. Dilawang kulay ng balat nito at nakasuot ito ng bahag. Wala rin itong saplot pang itaas. Bagkus ay tinatakpan lamang ng kanyang mahabang itim na buhok ang bakat na kanyang dibdib. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi at nagbitaw ng isang malugod na pagbati. Wala pa rin ako sa wisyo kung kaya't wala akong naging tugon. Inaanalisa ko pa rin ang mga pangyayari't inakala kong panaginip lamang ang lahat. Hanggang sa muling nagsalita ang kakaibang nilalang at sinabing ako'y isa sa mahahalagang mga panauhin nila sa pagdiriwang ng piyesta sa kanilang isla. Naririto ba ako sa isla ng San Andres? Tanong ko at tumango ang nilalang. Halika, sumama ka sa akin. Wika niya sabay lahad ng kanyang palad. Sumunod ako sa kanya at dinala ako nito sa isang lugar kung saan nagkakasiyahan ng mga kawangis niyang nilalang. Sa isang sulok, may mahabang mesa, puno ng mga katakam-takam na pagkain. Bilin sa akin ng nilalang na maaari kong kainin ang lahat ng iyon hanggang sa bumaling ang aking paningin sa mga gintong kayamanang nagsisilbing palamuti sa mga sulok kung kaya't muling nagbigay ng habilin ang nilalang. Anya'y walang sino man sa mga mortal na panauhin ang maaaring mag-uwi ng gintong kayamanan kung wala ang permiso ng kanilang pinuno. Sinang-ayunan ko naman ito bago ito nagpaalam sa akin. Bagamat kay sasarap sa paningin niya ang mga pagkaing nakahain sa mesa, hindi ako nagbadyang kumain kahit kaunti nito.
bagkus ay nilibot ko ang lugar. Umaasang mahanap ko si tatay sa misteryosong isla. Hanggang sa nakaagaw ng aking pansin ang isang lalaking nilalang na nakikiisa sa kumpol ng mga nilalang na nagsasayaw sa tugtuging likha ng kanilang mga antigong instrumentong pangmusika. Asulang kulay ng kanyang balat at masasabi kong kabilang siya sa mga kakaibang nilalang na naninirahan doon sa isla. Subalit pamilyar ang kanyang wangis. Kawangis siya ng aking ama. Lumapit ako rito at gayon na lamang ang pagkabigla nito nang tawagin ko siyang Itay. Nangunot ang kanyang noo at humakbang papalayo sa akin, kaya't muli akong lumapit dito. Itay? Ikaw ba yan, Itay? Paulit-ulit kong tanong dito, ngunit umiling-iling lamang siya. Napaka-inosente ng kanyang mga mata na animoy isang bagong silang na sanggol na wala pang kamalayan sa realidad. Paano kung kinuha ang kanyang memorya kaya't hindi niya ako maalala? Lumapit ang kaninang babaeng bumungad sa aking paningin nang ako'y magising. Sinabihan ako nitong kainin na ang mga pagkaing nakahain sa mesa, ngunit tugon ko'y nais ko lamang na ibalik nila ang dating pagkatao ni Itay. Hanggang sa dumating ang kinikilalang pinuno ng kanilang pangkat at inutusan ang isa sa mga kawal nitong ibalik na ako sa mundo ng mga tao. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso at tinusok ang aking balat ng isang manipis at matulis na bagay na maihahalin tulad sa isang karayom, dahilan upang mawalan ako ng malay. Nagising ako sa loob ng aking bangkang palutang-lutang sa laot. Sa aking tabi ay ang isang munting supot na puno ng gintong kayamanan ng aking buksan. Totoo ba ang mga ito? Tanong ko sa sarili nang masaksihan ng mga gintong nagkikislapan sa kinang. Nagmamadali akong umuwi ng bahay upang ibalita kay nanay ang mga nangyari habang tangan ko ang supot ng ginto. Inay, may ibabalita ho ako sa inyo. Usal ko nang makapasok sa aming bahay. Mula sa kusina'y lumabas si nanay at laking gulat nito nang masaksihan ang bitbit kong supot. Ano naman yang dala mo, anak? Bungad niya. Mahabang kwento, inay. Sagot ko tsaka inilapag ang supot ng gintong kayamanan sa mesa. Sa tulong ng pabuyang aking natanggap mula sa pagiging panauhin sa piyesta ng isla sa San Andres, nagkaroon kami ng kakayahan ni nanay na mabuhay ng marangya at takasan ang kahirapan. Gayunpaman, hindi pa rin ako lubusang masaya pagkat nabigo akong ibalik sa aming puder si tatay. Pero kung totoo ngang wala na ang kanyang memorya, hiling ko na lamang na magkaroon siya ng payapang buhay sa bago niyang mundo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway kapulutan ng aral ng mga tagapakinig ninyo. Ako po si Ariel, ang inyong kaistorya. Palagi kong hinahangaan ng aking ama dahil sa ubod niyang galing sa pagpapanday. Hindi lamang metal ang kaya niyang ihulma sa figura ng balaraw, kundi napagtagumpayan niya ring hubugin ang aking pagkatao na nakasentro sa moralidad at mayroong kinikilalang prinsipyo. Hindi man ako namulat sa pangangalaga ng dalawang magulang, ni isang beses sa tanang buhay ko'y hindi ko pa naranasang ihele sa mga braso ng aking ina. Gayunpaman, hindi naman nagkulang si Itay na iparamdam sa akin ng sapat na pagmamahal. Wala naman po akong dapat na ikagalit sa aking ina.
Natitiyak kong kung hindi lamang sumalungat sa amin ang kapalaran, na naisin niya ring masubaybayan ang aking paglaki. Base po kasi sa kwento ni Itay, namatay raw po si inay sa sakit noong 1 taong gulang pa lamang ako. Hindi niya na idinetalye pa ang espesipikong karamdaman na kumitil sa buhay ni inay. Ako po si Herson at ito po ang aking kwento. Ang munting bahay po namin ay gawa sa sinalansang na mga dahon ng niyog at binubuo lamang ng 3 silid. Nakatayo ito sa gitna ng gubat na malayo sa mga kabahayan. Dahil dito, nakasanayan kong mahalin ang katahimikan. Sa gabi ay tanging huni lamang ng mga alibangbang ang bumabalot sa aming mga tenga. Ang paliwanag ni Itay sa kung bakit mas pinili niyang dito kami manirahan ay dahil umano umaasa siyang makakasalubong niya ang isang nilalang sa bawat pagtahak niya sa kakahuyan. Nagulimehanan ako sa tinuran ng aking Itay. Hindi ko maunawaan ang nais niyang ipahiwatig, subalit ang tugon niya sa akin, balang araw ay mas maiintindihan ko rin ang mga bagay-bagay. Sa loob ng isang maliit na hugis kwadradong kahon, nakasilid ang pinakaiingatang punyal ni Itay na siya mismo ang nagpanday. Araw-araw niya itong tinatalasan sa pamamagitan ng pagkiskis ng talim nito sa rektangulong bakal na kasing lapad lamang ng kamao. Nakalagay ang kahon sa ilalim ng katre at ang laging paalala ni Itay na huwag kong kukuhanin ang punyal sa loob nito o hawakan hanggat wala ang kanyang permiso. Sa tamang panahon umano, ipapamana niya sa akin ang punyal at gagamitin ko ito laban sa kasamaan. Hindi ko mawari kung ano namang espesyal na punyal na iyon, gayong kawangis lamang ito ng iba pang mga punyal na ipinagbibili niya. Gayunpaman, sinunod ko po ang utos ni Itay. Nang tumuntong ako sa edad na 15 anyos, nagpaalam ako kay Itay na titigil na ako sa pag-aaral at maghahanap na lang ng pwedeng pagkakitaan sa bayan. Batid ko po kasi, nahirap na rin si Itay na bigyan ako ng pampinansyal na suporta. Pumasok po akong boy sa mga palengke at kahit papaano, ang mga barya-baryang kinikita ko ay sumasapat naman sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ni Itay. Matanda na rin si Itay, kaya't naroon man ang panghihinayang sa akin dahil hindi ko ipinagpatuloy ang aking pag-aaral upang makamit ang pangarap kong propesyon. Nagsumikap akong pagsilbihan siya bilang anak. Mulit-muli ang paghingi ng tawad sa akin ni Itay sapagkat hindi siya umano perpektong ama. Palagi ko naman siyang pinapaalalahanan na hindi niya ito dapat ihingi ng tawad dahil buong buhay kong tatanawin utang na loob ang pagpapalaki niya sa akin bilang isang mabuting tao. Ipinagpaumanhin niya rin kung hindi niya umano nagawang iligtas si inay. Wala po kayong kasalanan sa pagkamatay ni inay. Hindi niyo naman po kasalanan ang pagkakaroon ng sakit ni inay eh. Tugon ko kay Itay. Ngunit sa unang pagkakataon, isinalaysay niya ang buong kwento ng pagkamatay ni inay at hindi ko inaasahang salungat ito sa katotohanang aking kinamulatan. Nagsinungaling ako, anak. Hindi namatay sa sakit ang iyong inay. Seryoso niyang saad habang inaaliw ang sarili sa kanyang silyang tumba-tumba na regalo ko sa kanya nung kanyang 50 kaarawan. Natigil ako sa paghigop ng kape at mariing tinitigan si Itay na seryosong pinapanood ang kawalan. Makulimlim ang gabi. Nasa labas kaming dalawa ni Itay upang sana'y lasapin ang masarap na simoy ng hangin. Hindi ko inaasahang biglaang mag-iiba ang ihip ng atmosfera sa pagitan naming dalawa. Pakunwari na lamang akong naubo
sapagkat hindi ko alam ang mga salitang dapat kong ibato. Ngunit hindi na hinintay pa ni Itay ang aking sasabihin at binasag ang katahimikang nananalaytay ng ilang segundo. Nagkwento siya mula sa bahaging nagkakilala sila ni Inay. Doon daw sa ermita sa hindi kalayuang baryo kung saan siya'y napilitang magsimba't nagbabaka sakaling ipapanalo niya ang sweepstakes sa pamamagitan ng pagdarasal. Nakuha raw ng kanyang atensyon ng isang marikit na babaeng pumasok at naupo sa kanyang tabi at ito nga ay si Inay. Nabighani raw siya ni Inay na nooy nakasuot ng puting bestida na talaga namang bumagay sa porselanan nitong kutis. Nang matapos ang misa, inabangan niya raw si Inay sa labas ng simbahan at nagpakilala. Doon nagsimula ang pagkakamabutihan nilang dalawa. Hindi rin lumaon nang maging magnobyo't nobya sila. Hindi naman sinasadyang nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit pinagpapasalamat nila iyon sa may kapal. At ang bungang iyon ay ako. Nagsama sila sa iisang bubong at nung isang taong gulang daw ako, isang matandang babaeng pulubi ang nakituloy sa dati naming bahay dahil napakalakas ng ulan. Hindi naman daw nila iyon kilala, ngunit dala ng awa ay pinatuloy nila ito. Umiiyak daw po ako noon dahil sa gutom, ngunit wala nang laman ang garapon ng gatas ng suriin iyon ni Inay. Nagpaalam daw muna si Itay na bibili ng gatas sa pinakamalapit na tindahan na 10 minutong lakad ang layo mula sa bahay. Ipinagkatiwala niya kaming mag-ina roon sa pulubi at ito raw ang pinakamalaki niyang pinagsisisihan sa buong buhay niya. Sapagkat nang makauwi siya't abot tanaw na ang bahay, nakita niyang mabilis na tumatakbo palabas mula rito ang isang kakaibang nilalang na 2 beses ang laki kaysa sa normal na tao. Puno ng balahibo ang katawan, may mahabang buntot, sa madaling paglalarawan ay kawangis ito ng lobo. Nabitiwan niya raw ang dala niyang sirang payong at agarang tumakbo papasok sa bahay upang suriin ang kalagayan namin ni Inay. Ngunit nanlumo si Itay nang madatnan niyang wakwak na ang katawan ni Inay na nakahandusay sa papag ng sala. Hinanap niya raw ako't nang buksan ng maliit na aparador sa aming silid. Naroon daw ako sa loob habang mahimbing na natutulog. Nakahinga raw siya ng maluwag nang makumpirmang buhay ang kanyang anak. Marahil daw ay sinadya ni Inay na itago ako sa aparador na yon upang mailigtas mula roon sa aswang. Nang balikan niya raw ang kaawa-awang katawan ni Inay, marahan itong gumalaw at himalang nabitiwan pa nito ang mga salitang, "Yung pulubi, ang aswang." Bago ito tuluyang tinakasan ng hininga. Nagbaka sakali raw si Itay na tugisin ng aswang, subalit hindi niya na ito natagpuan pa. Isinalaysay niya sa mga tao sa baryo ang pagkawala ni Inay hanggang sa nakarating ito sa isang antingerong kilala sa isang bayan. Lumapit daw ang matanda kay Itay at pinayuhan si Itay na ang tanging paraan lamang upang mapuksa ang ganoong uri ng aswang ay ang pagpugot sa ulo nito. Subalit kinakailangan ng maraming taong pagpapatalas sa sandata upang mangyari ito. Dagdag pa nito'y ang mga ganitong uri ng aswang ay madalas na nagkukubli sa liblib na mga lugar, katulad ng masusukal na gubat. May ipinakimkim na anting-anting umano ang matanda kay Itay na magsisilbing proteksyon upang hindi makalapit ang mga aswang, subalit hindi raw po iyon tinanggap ni Itay. Dahil mas hinihiling niya pa raw na makasagupa ang aswang at labanan ito upang bigyang hustisya ang pagkamatay ni Inay.
Kaya po pala labis ang kanyang pag-iingat doon sa isang punyal na nakasilid sa kwadradong kahon at kaya rin pala araw-araw niya itong tinatalasan. Sa sobrang pagkaintriga ko sa kwento ni Itay, napatulala na lamang ako habang nakikinig at hindi na namalayan ng paglamig ng kape sa hawak-hawak kong tasa. Hindi pa rin ako makapaniwalang aswang pala ang nasa likod ng pagkawala ni Inay. At ang mas nakakagulantang pay, pareho kaming nasa bingit noon ng kapahamakan, ngunit pinili niya akong iligtas. Ilang taon na rin, Itay. Ikinalulungkot ko man ang pagkamatay ni Inay sa ilalim ng mga kamay ng aswang na yon. Para sa akin, malabo nang matugis pa natin ang halimaw na yon. Mahinahon kong wika kay Itay. Nakatitig pa rin po sa kawalan si Itay habang nakasandalang likod sa palihis na silyang tumba-tumba. Napabuga siya ng hangin at sa pagtitig pa lamang sa mga mata niya'y mababakas na ang bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa'y tumugon si Itay at sinabing ang buong buhay niya'y nakaalay sa pagkamit ng hustisya para kay Inay. Hinangaan ko po ang labis na pagmamahal ni Itay para kay Inay at nangako akong sasamahan ko siyang kamitin ang hustisya hanggat nabubuhay ako. Sa kabila ng maliit na posibilidad na makakaharapan namin ang aswang. Makalipas ang 3 buwan, naganap ang isang pangyayari sa buhay kong higit pa sa isang bangungot. Isang gabi, bitbit ang pagkain para sa hapunan namin ni Itay. Tinahak ko ang masukal na daan patungo sa munti naming tahanan sa tulong ng isang sulo upang magsilbing liwanag. Galing ako sa trabaho at madalas na hating gabi na akong nakakauwi. Makailang hakbang pa'y nasilayan ko na ang bahay namin. Ang ilaw na nililikha ng lumang lampara ang nagpapaliwanag dito. Nasasabik na akong ihain ng pagkain sa mesa at kumain pasalo si Itay. Nagugutom na rin kasi ako noon. Mulit-muli kong tinawag si Itay nang ilang metro na lamang ang layo ko sa bahay. Nakapagtatakang walang sumasagot, gayong nakasanayan na ni Itay na lumabas tuwing sasalubungin ang aking pagdating sa tuwing naririnig na niya ang mga pagtawag ko. Ang dami na pong tumatakbo sa utak ko ng mga oras na yon. Lalo pat alam ko na ang tungkol sa eksistensya ng mga aswang. Dahan-dahan akong lumakad at marahang binuksan ang pintuan naming gawa sa kahoy. Isang malansang amoy ang umalingasaw ng bahagya kong itinulak ang pintuan papasok. Dinig na dinig ko ang bawat malalakas na pagkabog ng aking dibdib. Hindi pa rin ako nagtatangkang sumilip sa loob ng silid, kahit bahagya ng nakabukas ang pintuan. Hinihintay ko ang mga yabag ng paa ni Itay. Hinihintay kong siya ang magbubukas para sa akin at sasabihing nakahanda na ang kanin sa mesa. Ilang minuto akong nakatayo sa tapat ng pintuan. Para bang may pumipigil sa aking wag nang tumuloy. Hindi naman lumalabas ng mga ganoong oras si Itay. Wala siyang ibang inaasikaso kundi ang pagpapanday. Sa isip-isip ko'y hindi kaya tulog lamang siya. Ngunit hindi nakakatulog si Itay hanggat hindi pa ako umuuwi ng bahay. Manginig-nginig ang kamay kong muling hinawak ang palad sa pintuan at dahan-dahan itong tuluyang itinulak papasok. Kusang bumagsak ang mga tuhod ko sa sementong papag nang sumalubong sa aking mga mata ang laman ng silid. Wala pong sapat na pang-uri ang kayang maglarawan sa pagkahapis na bumalot sa aking damdamin nang madatna ng kaawa-awang sinapit ng aking ama. Nagkalat ang dugo sa papag kung saan nakahandusay si Itay. At ang mga lamang loob nito ay lumabas na sa gitnang bahagi ng kanyang katawan.
ni hindi ko na siya magawang yakapin sa huling sandali sapagkat hindi na ako makagalaw mula sa aking posisyon. Animoy kahit lalamunan ko'y ninakawan ng lakas, kaya't dinaan ko na lamang ang lahat sa mahinang pagtangis. Habang pinoproseso pa rin sa utak ko ang kahindik-hindik na senaryo, napansin ko kinalaunan ang isang punyal sa paanan ng bangkay ni Itay. Yun ang espesyal na punyal na isinisilid niya sa kahon pagkatapos talasan. Kumikinang-kinang ang talim ng punyal sa kabila ng dami ng dugong nagmantsa rito. Inipon ko ang aking buong lakas upang tumayo sa aking mga paa at kunin ang punyal. Kulay itim ang dugong bumalot dito, taliwas sa normal na kulay ng dugo ng tao. Kakaiba rin ang amoy nitong hindi ko maipaliwanag. Natitiyak kong hindi tao ang sumalakay sa aking ama. Sinubukan siguro ni Itay na gamitin ang punyal laban sa pumaslang sa kanya, ngunit hindi sapat ang talim lamang ng punyal kundi kailangan niya rin ng sapat na lakas upang maisakatuparan ng pagpugot sa ulo ng aswang. Nangako ako sa aking sarili, magmula ng araw na iyon na gagawin ko ang lahat upang maiganti ang aking mga magulang. Nang bumaba ako sa bayan upang asikasuhin ang pagpapalibing kay Itay, narinig ko ang usap-usapang bumalik na ang paglipana ng aswang. Nakita raw ng isa sa mga tao sa bayan mula sa bintana ang isang nilalang na kawangis ng lobo ang pag-alagala sa makulimlim na gabi nung kabilugan ng buwan. At doon ko nadiskubring totoo nga ang hinala ko. Makalipas ang ilang linggo, magmula ng paslangin si Itay, itinuon ko ang atensyon sa paghahanda ng aking sarili bago makipagsagupaan sa aswang. Nagpatuloy ang mga bali-balita tungkol sa nasabing nilalang, ngunit walang nagbabadyang tumugis dito, dala ng takot. Iningatan kong wag mawaglitang punyal dahil ito ang pinakaunang sandatang makatutulong sa akin. Isang araw, habang tinatalasan ko ang punyal sa aming bahay, isang hindi pamilyar na boses ang aking narinig. "Tao po," ang wika ng boses. "Tao po." Natitiyak kong dalaga ang nasa likod nito at ganoon na lamang po ang aking pinagtaka sapagkat magmula nung mawala si Itay, wala nang pumupunta sa aming bahay dahil ang sadya lamang ng mga tao ay ang iba't ibang uri ng pinanday na punyal na ipinagbibili ni Itay. Natigilan ako sa aking ginagawa at saka sinuri kung sino ang nasa labas. Nang buksan ko ang pintuan, tumambad po sa aking paningin ang isang marikit na dalagang may itim na mahabang buhok at may porselanang kutis. Nagniningning ang mga mata nitong sa isang titig pa lang ay mabibighani na ang kung sino man. Nakasuot po ito ng bulaklaking bestida na aabot lamang hanggang tuhod. Ang pangsapin niya na may isang pares ng sandal na gawa sa abaka. Binati ako nito ng maligayang tanghali at saka nagpaliwanag na tinataguan umano niya ang dati niyang nobyo na gustong makipagbalikan sa kanya, kaya niya narating ang kakahuyan. Kapag umano natagpuan siya ng kanyang nobyo, tiyak na sasaktan siya nito. Hindi pa man ako nakapagbibitiw ng salita, nakiusap na itong kung maaaring makituloy muna sa aking bahay hanggang sa susunod na araw. Sino ba naman ang tatanggi sa inosente niyang mga mata? Malugod ko po siyang pinagbigyan. Isinilid ko ang punyal sa kahon at itinago sa ilalim ng katre sa loob ng silid ng yumao kong Itay. Inalayan ko ang babae ng isang basong tubig at nagpasalamat naman siya bago ito tanggapin.
Iminungkahi ko ring doon na siya matulog sa aking silid at uukupahin ko na lamang ang silid ng aking ama. Nang mabanggit ko si Itay, natanong niya ang pagkamatay nito. Ang pagsisinungaling ko naman po'y namatay si Itay dulot ng malalang karamdaman. Napatango-tango na lamang siya't hindi na nagbitaw pa ng maraming tanong. Nang humaba-haba ang aming pag-uusap, hiningi ko ang kanyang pangalan. Subalit tumanggi siyang ibahagi ito at hindi ko na raw kailangan pang malaman. Ang mga aswang, hindi yan magbabanggit ng pangalan nila. Bumalik sa utak ko ang usal ng matandang albularyo sa bayan na minsang nakausap ko ukol sa mga aswang. Napangisi-ngisi ako ng malalim. Akala siguro ng nilalang na ito'y maiisa niya ako. Magmula nang ikinuwento sa akin ni Itay ang engkwentro nila ni Inay doon sa matandang babaeng pulubing kinalaunan ay nadiskubre nilang aswang. Naging maingat na ako sa pagkilala sa mga tao. Naniniwala akong ang kahit pa pinaka-inosenteng mga matay kayang manlinlang. Nang lumubog ang araw, pinayuhan ko na ang babaeng matulog na sa aking silid. Sumunod naman siya tang sabi matulog na rin ako. Nang pumasok na siya sa kwarto, pumasok naman ako sa silid ni Itay kung saan nakasilid ang punyal. Kinuha ko sa ilalim ng katre ang kahon at inilabas ang pinakamahalagang sandata. Tiniyak kong mayroon na rin akong sapat na lakas upang labanan ang aswang. Maya-maya pa'y umalingaw-ngaw sa bahay ang mahinang mga halinghing hanggang sa ito'y naging mga alulong. Sa sandaling yon ay batid kong bumalik na sa tunay niyang anyo ang aswang. Nakasara pa rin ang pintuan ng silid kung nasan ako. Habang hinahanda ko ang punyal, binalot ang bahay ng malalakas na mga yabag patungo sa aking direksyon. Kahit pa matagal ko na itong pinaghandaan, namamayani pa rin sa akin ang takot. Nanatili ako sa pintuan ng ilang sandali ay may tumulak dito. Dahilan upang masira't bumagsak ito sa aking harapan. Sa kabutihang palad ay agad akong nakailag. Tumambad ang aswang na parehas sa paglalarawan ni Itay doon sa aswang na sumalakay noon kay Inay. Sa bawat paghakbang ng aswang papalapit sa akin ay ang malalakas na pagkabog ng aking dibdib. Subalit pumasok sa isipan ko ang aking mga magulang at kahit papaano po ay nabuhayan ako ng loob. Nangako akong bibigyan ko sila ng hustisya. Sinugod ko ang aswang ngunit alisto ito at napuruhan ko lamang sa braso. Hinampas ako ng palad nito't nagdulot ng labis na pagkahapdi sa aking pisngi ang sugat mula sa kanyang matalas na mga kuko. Gayunpaman, nanatili akong nakatayo, naghahanap ng tiyempo sa muling pagsalakay at nang muli itong lumapit at akma na akong sasalakayin gamit ang malalaking mga kamay, agad akong nakailag at sinuwerteng nakahanap ng tiyempo na muli itong mataga sa braso. At sa pagkakataong yun ay tuluyan ng naputol ang kabila nitong kamay. Tunay ngang napakatalim ng punyal at kaunting subok pa'y mapupugutan ko rin ito ng ulo. Tanging kanang kamay na lamang ang natira sa aswang, kaya't nahihirapan ito sa pakikipaglaban. Ngunit makailang ulit pa rin itong sumubok na paslangin ako gamit ang kanyang matutulis na mga kuko. Subalit mabilis akong nakakailag. Pumatong ako sa katre, bitbit ang punyal upang maabot ang liig nito. At nang makahanap ng tiyempo, tumalon ako habang nakataas ang kanang kamay na hawak-hawak ang punyal. At saka pinugutan ko ng ulo ang aswang. Pareho kaming natumba sa papag, kasabay ng pagtilapo ng pugot nitong ulo. Dumanak ang dugo sa silid at tiyak kong
hindi na muling mabubuhay pa ang aswang. Hindi ko na hinintay pa ang pagsikat ng araw at nung gabi ring iyon, dinala ko ang katawan ng aswang kasama ang pugot nitong ulo sa malayong parte ng kakahuyan mula sa aming bahay. Sinunog ko ang katawan at pugot nitong ulo at hinintay ang paglubog ng buwan habang pinapanood ang higanteng tupok ng apoy. Hindi ko na napigilan pa ang pagbuhos ng aking mga luha kasabay ng pagbalik ng mga alaala ni Itay at ang kwento nito tungkol sa yumao kong ina. Kung buhay lamang po sila'y ikagagalak kong ipamalitang natugis ko na ang aswang. Salamat sa punyal ni Itay. Habang pinagmamasdan ko ang usok na bumabalot sa kalangitan, tila'y napapawi ang bigat sa aking dibdib. Nagtamo ng kahupa-hupaan ang aking paghinga sa kaalaman na nagtagumpay ako sa misyon na ipinangako ko kay Itay. Hindi ko maiwasang isipin ang sakripisyo niya, ang pag-aalay ng kanyang buhay upang ako ay maprotektahan. Sa pag-iisang dibdib, tinipon ko ang lahat ng alaala ng aming mga sandaling magkasama. Ang mga aral na iniwan niya sa akin at ang kanyang wagas na pagmamahal. Habang binabalikan ko ang mga sandaling yon, napagtanto ko na ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa aswang, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga pagtuturo ng aking ama at ang kanyang pagmamahal na tumagal hanggang sa kanyang huling hininga. Sa paglubog ng araw at pagdating ng gabi, nagmuni-muni ako sa patuloy na laban na kailangan kong ipagpatuloy. Hindi lamang laban sa mga nilalang na tulad ng aswang, kundi laban din sa sarili ko. Sa mga pagsubok na haharapin ko at sa pag-aalala na baka hindi sapat ang aking magagawa. Ngunit sa bawat takbo ng oras, lalo kong naiintindihan ang halaga ng katatagan, determinasyon at pagmamahal na nakuha ko mula kay Itay. Hinding-hindi ko kakalimutan ang mga aral na itinuro niya at ang pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin kahit sa pinakamahirap na mga sandali. Nagpasya akong patuloy na ipagpatuloy ang aming adbokasya. Naitayo ang isang mundo na ligtas at malaya mula sa takot ng mga aswang. Sa bawat hakbang, sa bawat laban, at sa bawat tagumpay, alam kong nandyan si Itay sa aking puso. Patuloy na gumagabay sa akin sa tuwing humaharap ako sa anumang hamon. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa bawat pagsikat ng araw, magiging handa ako. Dahil sa likod ng aking kwento, mayroong aral at pagmamahal na patuloy na magbibigay lakas sa akin kahit sa pinakamatinding labanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Herson, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.